Magandang araw sa inyo, Miss Clar. Magdadalawang taon na rin akong nakikinig sa mga kwento nyo. Ang pinakagusto kong mga kwento ay yung kwento ng mga taong lansangan. Lalo na yung mga tungkol sa mga batang nagbabasura o mga nagbobote dyaryo. Ganon din kasi ang hanap buhay ko noon. Kalye ang bumubuhay sa akin noon, sa amin ng kapatid ko. At ito sanang karanasan ko noon pang late 90s ang gusto kong ibahagi sa inyo. Isang karanasan sa lansangan na talagang sumubok sa aming magkapatid. Dahil nakainkwentro kami ng aswang na nananamantala sa mga mahihinang nasa lansangan. Tawagin niyo na lang po akong Owen. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Stories sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Kuya! Hintayin mo ako, kuya! Ang bigat nito! Kuya, teka lang! Yung chinelas ko, kuya! Hala, naiwan pala si Arel. Arel, teka lang! Ako na magbubuhat ng mga sako. Dali, takbo lang! Huwag kang lilingon, huwag kang hihinto! Aabutan tayo ng truck ni Mang Oka, bilisan mo! Hoy, Kimo! Tumakbo na kayo! Ayan na yung truck ni Manong Oka! Tara na! Bilisan nyo! Iwanan nyo na yung mga karton ninyo! Iwan nyo na! Pwede na lang balikan yan! Kaysa abutan tayo ng truck! Bilis! Takbo! Alauna na ng madaling araw noon. Kakatapos lang naming magkalkal ng mga basura sa tambakan. Dahil kabababa lang din ng mga basura ng mga truck doon. Pero bigla na lang kaming nagpulasan dahil dumating ang isang bulok na truck. Walang pintura, basag-basag ang salamin at walang ilaw. Kapag nakikita ang lumang truck na ito ni Manong Oka, talagang nagtatakbuhan ang mga bata. Ilang buwan na kasing nagkakawalaan ng mga batang babae sa baryo. At si Manong Oka ang pinaghihinalaang nangunguha sa mga batang yon. Isinasakay daw sa lumang truck. Lalo kaming nahintakutan nang makita ang truck dahil may kung anong pulang likido na tumutulo sa isang gilid nito. At may narinig pa kaming batang nagkakakalampag sa loob nito. Uy! Kuya! Doon kaya tayo sa loob na iskinitang yun! Hindi tayo masusundan doon! Hindi, Arel. Huwag dyan. Hindi pwede. Wala tayong lulusutan dyan. Masusukol tayo kapag bumaba yung truck niya. Basta tumakbo lang kayo. Huwag kayong hihinto. Buisit naman. Hindi ako makatakbo na maayos dito. Uy! Kuya! Ba't mo tinapon yung sako natin? Sayang yun! Kalating araw natin yun. Nahirapan na ako tumakbo dahil dun eh. Mabigat tsaka malaki. Hayaan mo na yun. Kaysa na maabutan tayo. Buisit. Hindi na tayo tinitigilan na. Nandyan pa rin. Hoy! Ano nangyari? Kuya! Si Komang nadapa! Nadapa si Komang! Nalintikan na. Teka. Tayo, Komang. Tayo. Bubuhatin na lang kita. Arel, takbo na! Mga kasama, sundan niyo si Arel. Bilisan niyo! Ako nang bahala dito kay Komang. Oy! Dito, bilis! Huwag dyan sa iskinitang yan! Ang kukulit nyo naman eh! Dito nga! Oy! Kuboy! Atake mo yung kapatid mo doon! Ang kukulit nyo naman eh! Teka! Talo tayo doon sa bakod! Paabutan na tayo! Bilisan nyo! Mauna na kayo! Mauna kayo! Bilis! Sapa! Bilis! Naku! Ayan na! Ayan na! Ah! Hoy kayo dyan! Tumalon na kayo! Bilis! Lagot! Natamaan si Kuya ng truck! Biglang huminto ang mga kasama kong bata sa unahan ko. Aabutan talaga kami ng truck, kaya lulundagin na nila ang isang bakod para makapag-shortcut sana. Kaso lang, talagang napalapit na ang truck. At para hindi sila maabot, lumundag ako sa direksyon nila at itinula ko ang mga bata. Kaya ako ang nahagip at tumilapon. Nagpagulong-gulong ako sa daan. Napakasakit ng katawan ko sa pagkakahagip sa akin at parang nabali ang napakaraming buto ko sa katawan. Nilagpasan naman kami ng truck pero talagang hindi ako makatayo. Kuya! Ano? Naku! Grabe, bulukan na sugat! Tumayo ka dyan, kuya! Baka balikan tayo nun! Arel, parang hindi ako makakatayo. Napakasakit ng buong katawan ko. Aray! Nakita ko nga, kuya. Nabangga ka ba nun? Mabuti nga hindi eh. Naplis lang talaga yun.
Pero talagang tumilapon rin kasi ako. Tapos tumama sa simento. Gumulong pa. Ay, napakasakit talaga. Tulungan mo nga ako, Arel. Nakatayo na rin naman ako pero talagang napakabagal. Paika-ika at inaalalayan ako ni Arel. Nakalayo naman ang mga kasama naming basurero. Pero kami, dahil napakabagal ng lakad namin, kabadong-kabado kaming baka balikan ng truck. Pero nakauwi naman kami ng matiwasay sa barong-barong namin. Wala naman kaming kahit anong panggamot sa bahay, kaya tiniis ko ang sakit ng sugat at bugbog sa katawan. Hanggang sa makatulugan ko na lang ito. Pero ang kapatid kong si Arel, hindi talaga makatulog dahil sa kung anong umaaligid sa aming barong-barong. Ano kaya yun? Hayop ba yun? Pero sigurado ko hindi aso yun. Lalong hindi yun pusa. Kanina kumakaluskus lang yun, ngayon parang huni na yun ah. Teka, Kuya, gumising ka naman oh. Naku, lagot. Nabugbog kasi yung katawan ni Kuya kaya tulog na tulog. Naku naman. Parang kinakahid yung yerong pader ah. Ano ba to? Papasok ba to dito? Uy, huwag ka na dito. Pangit yung bahay namin. Kuya, gumising ka, Kuya. Ano yun, Arel? Kaya nga kita ginigising, Kuya. Kanina pa parang merong kumakayod. Basta meron na sa labas nitong bahay. Kanina parang naglalakad lang. Tapos nakarinig na ako ng parang humihinga. Tapos ayan na, parang may kumakahit nitong mga pader ng yero natin, oh. Naku, huwag naman sana. Kuya, ano bang iniisip mo? Bakit ba, Kuya? Arel, naaamoy mo ba yun? Siyempre naman, Kuya. Hindi naman tayo nakakapagsipilyo, di ba? Hindi yun. Iba. Basta parang ibang mabaho eh. Parang nasa labas. Tapos yung mga tunog na yan. Sabi mo pa may naglalakad kanina doon, di ba? Arel, hindi kaya aswang to? Ano? Aswang? Bakit naman? Naku, Kuya, paano na yan? Kanina si Manong Koka. Muntik na nga tayo dun eh. Tapos ngayon naman, aswang? Hindi pa naman tayo sigurado eh. Pero kunin mo muna yung mga kapla natin dun sa ilalim ng karton. Saka yung liabe. Yun napulot natin. Bilis, kukunin ko yung tirador ko. Kuya, malapit doon sa butas yung mga karton, Kuya eh. Baka naman maabot ako nun. Naku, bahala na nga. Saan ba dito, Kuya? Parang wala naman eh. Puro garapon to. Saan ba kasi yun? Nandyan lang yun, doon sa pader siguro. Diyan ko lang nilagay yun eh. Teka, asan ba yung tirador ko? Arel, ano na? Teka, Kuya, ang daming kung ano-ano dito eh. Kuya, may umatak sa kamay ko. Ha? Arel! Paglingon ko ay halos padapa na si Arel at pilit binabawi ang braso nito sa kung ano mang humahatak dito. At sa isang butas sa pader na may kalakihan, natanaw ko na nandoon ang isang hugis ng tao sa dilim. Nanigas ako nang makita ko ang nanlilisik at pulang mga mata nito. Pero parang puti ang kulay ng mukha nito. Natauhan din naman ako sa sigaw ni Arel, kaya binalahan ko ang tirador ko at umasinta. Swerteng sumakto sa butas ang bala ng tirador at parang tinamaan ng kung anong humahatak kay Arel dahil nga napaigik ito. Arel, ano? Ayos ka lang ba? Ano? Ayos lang ako, Kuya. Pero grabe yun. Talagang may humatak sa akin. Diyos ko, ano yan? Kalmot ba yan? Patingin nga ako, Arel. Dumudugo eh. Nawala naman ang kung anong umaaligid sa labas ng barong-barong namin. Hinihingal at namumutla si Arel sa takot. At nang tingnan ko ang braso nitong hinatak, bakas na bakas ang isang kamay. Nagkaroon pa ito ng mga pinong kalmot. Dumudugo ang braso ni Arel pero wala akong magawa. Kung hindi balutan lang ito ng isa sa mga damit namin. Wala naman kasi kaming gamot o kahit anong first aid noon. Hindi na nga kami nakatulog ni Arel dahil sa takot sa nangyari.
Arel, ano? Masakit pa ba yan? Oo, kuya. Sobrang hapdi pa rin. Aswang nga ba talaga yun? Hindi ko rin alam, Arel eh. Pwede, pero ewan ko talaga. Pero Arel, sorry talaga ha. Ang drama ka na naman. Bakit na naman? Basta sorry. Makakatulog ka pa ba niyan? Hindi na. Ang hapdi kasi nito eh. Saka medyo maliwanag na oh. Nakaamoy ko na yung tinapay dyan sa paniderya. Naku, nagutom tuloy ako. Kaso wala naman tayong pambili. Pero okay lang yun. Balang araw magiging milyonaryo din tayo. Tapos yung bahay natin, magpapatayo tayo malapit sa bundok para mas tahimik. Pero bibili din tayo ng mga sasakyan para hindi tayo hirap mamili ng mga pagkain natin. Ayos lang yan, kuya. Balang araw gaganda din yung buhay natin. Oo, kaya balang araw mag-aaral ka, Arel ha. At ikaw yung tutupad ng pangarap ni mama sa atin. Pero sa ngayon, Arel, tatagan mo ha. Tibayin mo yung loob mo. Saka sana panigan tayo na nasa langit. Ulila kami ng kapatid ko. Mula nang mamatay sa kulungan ang mama namin, kami na ang gumawa ng paraan sa buhay namin. Kalye na ang naging mundo namin at dito namin dinidiskartehan lahat ng pangangailangan. Pamamasura, bakal, botedyaryo at minsan kargador. Minsan utusan ng kung sino-sino. Minsan naman extrang barker ako. Mahirap ang buhay pero nadadaan namin sa sipag. Pero syempre ayoko namang hanggang ganito na lang si Arel. Pangarap kong makapagtapos ang kapatid ko, kahit siya na lang. At paglabas namin kinaumagahan, nagkakagulo sa barangay hall dahil isang nanay ang nagpapapalahaw ng iyak. Kuya, tignan mo. Yan ba yung kagabi? Oo, Arel. Minadali na naman. May isang bata na naman yung nawawala. Kasi dumaan na naman yung truck eh. Akala ko naman, nakaalis lang yun na akala ko walang nawala. Isa mga kasama natin, walang nawala. Pero mukhang yung anak na may-ari na malaking tindahan sa tabi ng simbahan, no? Yun yung nawalan na anak. Sino kaya dun? Naku, siguro yung batang maputi. Yung mukhang espasol sa pulbos. Lagi kasi nasa labas yun kahit gabi na eh. Bumibili pa ng kung ano sa bandang palengke. Yun nga yun, malamang. Grabe, wala pa yatang walang taon yun ah. Pero ano naman kaya yung umaaligid sa ating kagabi, no? Oo nga, kuya eh. Hanggang ngayon, mahapdi pa tong kalmot sa braso ko. Kakainis. Hayaan mo. Mamaya pupunta tayo dun sa center. Baka mabigyan tayo ng gamot dun. Tara na, tanghali na. Magtatrabaho pa tayo. Nakakadurog ng puso ang pagpalahaw ng nanay na yon. Talagang napakabigat ng hinagpis nito sa pagkawala ng anak na babae. Sabi sa kwento ng mga tao, natutulog lang daw ang pamilyang yon. Magkakatabi sa loob ng kwarto. Nagbanyo daw yung batang babae, pero hindi na ito bumalik. Niwala daw silang narinig na sigaw o kahit na anong ingay. Basta na lang daw nawala yung bata. Walang naiwan kundi isang paa ng tsinelas nito. Kahit hindi mawala sa isip ko ang nangyari sa batang babae, sinimulan na nga namin ang dilihensyang pangkain. Kakainis, kuya. Nadali tayo nun ah. Panot na nga yung mama, buraot pa. Buti lang naman to ng... Uy, bibig mo. Mamaya marinig pa tayo nun eh. Pero hayaan mo na. Wala eh. Bawi na lang tayo sa susunod na sityo. Iayusin mo ah, baka mabasag pa. Noong isang araw, nabasag mo yung isang sako. Ikaw kaya nakabasag nun? Ba't ako? Ako ba yun? Sige na. Magbukod tayo. Baka sakali mas gumanda. Diyan ka sa kantong yan, tapos kita tayo dun sa court. O ano, ayos ba? Opo kuya, sige. Nag-ikot-ikot na kami sa mga kabahayan sa iba't ibang sityo. Nanguha ng mga karton sa mga tindahan at malalaking pamilihan. Pero naantala ang paghahanap buhay namin ni Arel dahil sa isang kaguluhan
Isang lalaki ang pinagtutulungan at ang kumukuyog sa lalaki, mga tatay ng mga batang naunang nawala. Aray! Aray! Tama na! Hindi nga ako yun! Hindi ako... Maawa kayo! Hindi ako yun! Kuya, ba't binabanatan nila Mangkabo yun? Sino ba yung lalaking yan? Ewan ko. Tayo lang yan eh. Pero mukhang parang pinagbibintangan nila na kumuha sa mga anak nila. Ha? Paano naman nila nasabi yun? Yung isang beses, muntik pa nilang idesang. Yung loka-loka, kasi nga, pinagbibintangan din nila. Nako, teka lang! Wag! Ayoko na! Hindi naman ako yun eh! Wag naman mga boss! Nako, nalintikan na. Martilyo hawak ni Omeng. Hoy, Omeng! Teka lang! Hoy, ba't kayo nababato? Mga siraulo to mga to ah! Arel, hawakan mo to. Huwag ka sasali dito ah! Hoy, mga siraulo kayo! Bumanat na naman kayo nakalanganin! Isang lalaki ang pinagtutulungan ng mga tatay sa isang kanto. Inakala nga naming bibitiwan din ang kawawang lalaki. Pero nang makita kong martilyo at mga bakal na ang inilalabas ng mga nangunguyog, sinubukan ko silang awatin. Pero imbis na magpaawat, bipa ako ng plais ng isa sa kanila at akmang itutuloy ang lalaki. Kaya naman mabilis akong sumugod ko sa batok ang maghahang martilyo. Dinampot ko ang martilyo at inakma sa mga pasugod sa akin. Nagsiatras sa mga lalaki at tinulungan naming makatayo ang nagulpe. Aray, ang sakit. Teka, nasaan na ba ako? Naku, pati bibig mo pala kuya, may lupa. Punasan mo muna, nakakaya ka eh. Ayos ka lang ba? Dadalhin ka ba namin sa ospital? Hindi. Wala naman ako pang pa-hospital eh. Ayos naman ako. Kahit alam kong ilang araw ako hindi makakapagtrabaho nito. Naku, bakit ka ba kasi ginulpi naman ngayon? Saka, hindi ka taga rito, no? Hindi nga. Kaya nga siguro ako kinuyog eh. Hindi ko rin talaga maintindihan kung bakit ako kinuyog. Basta sinabi nila, ilabas ko daw yung mga anak nila. May nakakita daw sa akin na kinuha ko yung 2 batang babae. Ano? May nakakita sa'yo? Sino naman yung nakakitang yun? Sigurado ka naman ba na hindi ikaw yung nakita nila? Oo, sigurado ako, no? Hindi bata yung kinuha ko. Ulam lang dun sa karinderya. Nagsisigaw na yung bantay, tapos sinabol ako. Tapos, biglang pinagbintangan na ako na nanguha daw ako ng batang babae. Kahit nilagang baka lang naman yung kinuha ko. Lastik na yan. Alam mo kung hindi ka namitik ng ulam doon, hindi ka siguro magkakaganyan. Yan yung napapala na masiba. Oo na. Pinangarin yung naisip ko eh. Kaso, ilang araw na rin kasi akong walang kita. Napakahina talaga ng kalakal ngayon. Kaya ako dumayo dito sa inyo eh. Pero, ito naman yun na pala ako. Oh, hindi nga kalakal yung tinira mo. Naneno ka naman ng ulam. Oo na, sige na. Tama na yan. Malinaw na yun nangyari. Sige na. Mas mabuti pa siguro na umuwi ka na. Baka mamaya makita ka naman ngayon eh. Hindi pa ako pwedeng umuwi. Wala pa akong kinikita eh. Sasama muna ako sa inyo. Para naman bunasin ako. Di kami naman yung minalas. Hindi, ayos lang yun, Arel. Tara na. Pero bili ka muna ng yelo doon ha. Oh, itong dos oh. Yeluhan mo muna yung pasa mo. Namamagana eh. Namin ng kapatid ko ay taong kalye pala ang lalaking ginugulpe. Si Egoy, taga-kabilang sityo lang. Nangangalakal at kung ano-anong raket ang pinapasok. Mula noon, lagi nang pumupunta si Egoy sa sityo namin para bumakas sa amin ng kapatid ko. Naging tropa na rin siya ng iba pang taong kalye sa amin. Kaya kahati na rin talaga siya sa mga ruta. Isang hapon nakasama namin si Egoy. Namataan namin ang kinatatakutang truck malapit sa isang abandonadong bodega.
Aba, medyo ayos yung bento natin ngayon ah. Hindi kagaya nung mga nakaraang linggo. Sabi ko sa inyo ako yung swerte sa inyo Mula nung sumama ako sa inyo, ginto yung mga nahanap natin. Ginto? Puro nga karton yun sa'yo, no? Kami nakakakuha ng mga bakal-bakal dun. Lagi ka kasing kumakain Pambira naman to. Ang hirap sa'yo, palagi akong tablado sa'yo Owen, bakit ba ganito yung kapatid mo? Pwede ko na bang ibenta to? Walang bibili dyan, Egoy. Lugi pa sila dyan Napakalakas lumamon yan. Ikaw na lang siguro ibebenta ko. Malaki makukuha namin sa'yo. Magpapasko na. Gawaan na lang hamon. Wiset, yak ka mahusay Uy, teka, matindi ng truck Putik, pag hinangin to. Stoy, huwag mong tignan yan. Tara na. Bakit ba? Tinitignan ko lang naman Tsaka talaga naman Grabe yung kalawang Sigurado mahubar na to kapag gumandol Egoy, bilisan mo na lang yung lakad. Saka wag yung truck na yung pagdidiskitan mo, ha? Oo Tanggapin kaya natin yung isang pinto niyan. Bakal pa rin yan Pero bakit ba? Ano ba meron sa truck na yan? Parang takot na takot kayo Teka, ano meron sa loob nun? Naku, parang may gumagalaw Hoy, kayo, ba't ba kayo tumigil? Tara na! Uy, nahulog yung barya ko, kakainis. Napunta tuloy sa ilalim ng truck. Uy, sinabi ng tigilan mo Ikaw naman, barya lang yan. Ibilisan mo na, dukutin mo na. Baka abutan tayo Yung mga barya. Yung mga barya, meron. Naku, kuya, yung barya, meron pong... Puro dugo yung mga barya. Ano meron sa ilalim ng truck na yan? Tara na, bilisan nyo na. Shh. Ha? Kuya, may sumususo sa loob ng truck. Hindi kaya may tao dyan? Bakit ganun? Parang kinikilabutan ako Malamang may tao dyan. Pero tao nga kaya? Gusto niyo tignan natin? Ano? Ikaw na lang. Kuya, tara na. Iwan na lang natin to si Kuya Egoy. Naku, si Manong Oka. Manong, kinukuha lang po namin yung nahulog na barya doon sa ilalim na. Sige ho, mauna lang ho kami tara na kayo, bilisan nyo na. Teka, ba't ko lang bilis na, nagtatanong ka pa tara na. Palibhasa hindi taga sa amin si Egoy kaya inusisa pa nito ang kinatatakutang truck. Nagulat na lang tuloy kami nang nasa gilid na pala namin si Mang Oka. Nakatitig ito sa amin. Nakatayo lang ng tuwid na lalong nagdagdag ng takot at gulat sa amin. Hinatak namin si Egoy at patay mali siya kaming nagsialis. Nakatitig pa rin sa amin noon si Mang Oka at nagtatakbo na kami ng pagsakay nito ay pinaandar na rin ang truck. Dalawang adobong baboy, saka 5 pritong leg ng manok. Tsaka may sinigang kayo, Bigyan na rin ako ng 2 order nun. Tapos daig na bangus 3. At saka isa pala kaldereta. Teka, parang masarap yung sarsa nito Tsaka minudo na nga rin. Yun lang po. Uy, kayong dalawa, ano bang order nyo? Ako, tubig lang. Tubig na lang. Grabe naman yung order mo, Kuya Egoy. Sana sinabi mo doon kay ate na pa-order na 1 buong bista. Para kang bibitayin Ikaw sa bagay, muntik na tayong bitayin ni Manong Oka kanina. Kasalanan mo talaga yun. Alin ba? Yung weirdong truck driver na yun? Bakit na weirdo nga yun, Bakit nga ba kayo natatakot doon? Kakaiba yung mamang yun Ano ba pinagagawa nun? Hindi ba maraming nawawalang bata dito sa baryo namin? Dito rin pala sa inyo? Ano naman? May kinalaman ba yung mamang yun? Siya kasi yung pinag-iinalaan kumukuha ng mga bata. Tapos kinulit mo pa yung truck nung kanina. Tapos narinig niyo naman, di ba? Parang may gumagalaw doon sa loob nun. Nakakainis. Kinikilabutan ako nun nung pumunta tayo dun pero hindi ba't may nakita tayong dugo sa baryang nahulog na gumugulong doon sa ilalim ng truck? Naku,
Oo nga pala. Kita mo na, natauhan ka rin. Yari ka ngayon. Nakipagdidigan ka pa ha. Ipag-uwi mo, tapos pag nakita mo yung truck sa likuran mo, kung ako sa'yo, kumaripas ka na ng takbo. Kapag inabutan ka nun, sinasabi ko sa'yo, barbecue ang labas mo dun. Stoy, nananakot ka pa eh, no? Oh, ayan na pala yung pagkain natin eh. Walang yan na yan. Naubos yung kinita natin maghapon ah. Ano? Hindi naman naubos ah. Laki kaya ng kinita natin nung nabenta natin yung malaking kama. Pero, uy, sa inyo na ako matutulog mamayang gabi ha. Ayos lang ba yun? Ano? Bakit naman? Bawal yung baboy doon sa bahay, no? Pero, Egoy, bakit nga ba? Anong oras na kasi? Mag-alas 11 na pala oh. Baka mamaya makasalubong ko yung truck na yun. Sigurado kapag natandaan ako nun, baka madali ako nun eh. Basta, sa inyo ako matutulog ha. Oo, sige. Doon ka sa taas, ha? Ha? Bakit? Up and down yung bahay nyo? Ayos ah. May second floor pala kayo eh. Hindi, wala. Sa bubong ka. Yun yung ibig ko sabihin. Sige na, kumain ka na. Iniisip-isip ko pa rin ang bariyang nabahira ng dugo ng gumulong yon sa ilalim ng truck. Anong meron sa loob ng truck? Bakit may parang gumagalaw sa loob nun? At bakit ganon ang pagkakatitig sa amin ni Manong Oka? Matapos kumain, nagbasketball pa kami sa court ng barangay. Pero biglang naantala ang laro nang magpulasan kami dahil namataan na naman ang lumang truck. Wala itong kailaw-ilaw, kaya talagang pag nakita mo ang hugis nito sa dilim, talagang kikilabutan ka't kakaripas. Lalo pa at may reputasyon ito. Dito, bilis! Diyan sa iskinita! Tapos lulusot tayo dun sa estero. Tapos lalabas tayo dun sa kapilya. Dali! Yan, ayos na. Wala na. Grabe, nakakainis naman. Sa isang araw, 2 beses ko nakikita yung truck na yun ah. Ikaw, kasalanan mo to eh. Oh, ba't ako naman? Ako naman talaga eh, lagi mo ako nakikita, no? Okay na, okay na. Huwag na kayo mag-away. Wala na naman eh, ayos na yan, Arel. Pero, nasaan na nga ba tayo napadpad? Hindi pala to sa gilid ng kapilya. Ba, ito yung... yan yung... Naku, parang nakakatakot yung itsura niyan ah. Ang laking lugar. Pero wala ka ilaw-ilaw tapos mukhang luman-luma pa oh. Yung lumang ospital yan. Yan yung pinakaunang ospital daw dito kaso abandonado na. Teka, wag na lang siguro tignan. Tara na lang siguro. Parang kinikilabutan ako dito eh. Uy, ano yun? Nakita niyo yung batang tumakbo? Oo, parang may bata kuya eh. Parang may batang tumakbo doon sa loob. Nakita kong dumaan doon sa bintana. Tara na. Parang biglang lumabig eh. Teka, may paparating ha. Bagal lang tayo sa lakad ha. Sino ba to? Hindi ko makita eh. Ang dilim. Sa kakaiwas namin sa truck ay nagsusuot kami sa sangasangang mga eskinita. Hanggang sa mapadpad kami sa isang parte ng baryo na halos hindi na dinadaanan ng tao. May mga bahay pa doon, pero inabandona na lahat. Matagal kasing nilubog ng baha ang kalyeng yon, kaya nilinisan na lang ng mga tao. Doon din nakatayo ang isang abandonadong ospital. Nakauna-unahang ospital daw sa baryo. Papaalis na sana kami noon, pero bigla kaming nakarinig ng mga yabag na papalapit sa amin. Madilim, kaya hindi namin maaninag ang taong papunta sa direksyon namin. Pero nang mapalapit na ito sa amin, para namang ewan niya maglakad. Ang bagal. Kala mo namamasyal eh, no? Hating gabi na eh. Teka, ayan si Manong Oka. Takbo na, bilis. Doon, dyan sa loob. Bilisan nyo. sa sobrang takot namin, basta na lang kami nagsuot sa abandonadong ospital. Pero doon, mukhang mas malala ang makakaengkwentro namin. Tara,
Doon tayo. Parang papasok na rin siya dito eh. Intoy! Teka lang naman, oy! Bilisan nyo. Yan. Eto. Ayos na siguro dito. Hindi ko na naririnig eh. Teka lang. Grabe. Iningal ako dun Kuya, paano yan? Baka mamaya nakabang yan dun sa labas. Hindi naman siguro. Ba't naman tayo abangan nun? Wala naman tayong ginagawang mas... Ano yun? Stoy! Huwag nga kayo sumigaw. Tsaka huwag mo ako siksikin. Musod kayo. Babaho ng batok nyo. Walang yan. Magsiligo nga kayo. Saan ba tayo maliligo? Ikaw rin naman tumabaho, kuya Paano tayo? Pero baka nga kasi nakabang yun sa labas Mayari tayo dun. Uy, teka. May parang... May tumakbo dun sa may pasilyo. Nakita ko yung mga batang yun, kuya. Uy, Kuya Egoy. Ano ba? Sabi huwag kang maniksik Kuya, naku, para talaga may gumagalaw dun. Kuya Egoy, sabi mo usad Ang lamig Parang biglang lumalamig. Oo nga. Pero imposibleng lalamig dito. Wala namang bukas na bintana Ano ba naman to? Wala man lang tayo ilaw dito. Napakadilim tapos wala tayong halos makita. Uy, usang gala ano yun? May dumaan ulit kuya. Pero parang bumalik. Buisit naman. Ba't ba kasi tayo dito napasuot Kuya, ano bang gagawin natin? Hindi tayo pwedeng tumagal dito. Lalabas tayo. Talagang napaloob kami sa abandonadong ospital na yon. Napakalaking gusali nun, pero talagang lumang-luma. Sobrang dilim. At sa lawak ng lugar ay maririnig mo ang mga pumapatak na tubig. At lahat ng iba pang tunog doon, umi-echo at nakakatakot ang rehistro nun sa tenga. Ultimo mga boses namin, nakakatakot ang mga tunog. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng mabibilis at maliliit na yabag. Doon din namin nasulyapan ang imahe ng bata na dumaan. Makailang ulit pang dumaan ang bata. Nagtatayuan na nga ang mga balahibo namin. Hindi ko naman maintindihan kung bakit lumamig pa ang pakiramdam sa lugar, kahit kulob na kulob yun. Ano? Lalabas tayo? Paano si Manong Oka? Oo nga. Sakaling nakaabang lang yun doon. Mahirapan tayo makatakas. Makitid yung lalabasan natin. Baka naman dakma isa sa atin. Ayun, nakaisip ako ng paraan. Paano kaya Kuya Egoy kung magpahuli ka para makalis kami? Ganun? Pero mas maganda yung naisip ko Ikaw yung magpapahuli. Total, nakakainis ka naman Stoy, huwag nga kayo magulo. Ang hirap-hirap na nga Basta, wala magpapahuli dito. Ako yung mauna Ano man yung gagawin nun, papalagang ko. Babanatan ko. Tapos tumakbo kayo. Susunod na lang ako sa inyo. Ano, kaya nyo? Teka lang. Parang delikado yun kuya delikado naman talaga Kaso tignan nyo naman napakadilim dito saka Walang ya. Parang may bumabato na sa atin hindi naman siguro. May bumagsak lang yata. Bakit naman biglang may babagsak kung kailan nandito tayo? Saka malapit pa talaga sa atin yun hindi lang siguro yung basta bumagsak. Mataas yung pinanggalingan nun. Saka narinig nyo naman diba? May kumaluskus muna. Parang yabag bago yun bumagsak. Talagang kailangan na natin umalis dito. May mga nakatira dito. At ayaw nilang nandito tayo. Kasi nagagambala natin sila. Mauna na ako Basta sumunod kayo. Alis na tayo dito. Hindi kayo pwedeng umalis dito. Kuya, may bata doon sa hagdan sa taas ng pasilyo. Hindi tayo makakadaan. Diyos ko, ano ba naman to? May mga bakal na nga bumabagsak sa tabi namin. Pero hindi lang basta bumabagsak. Para nang may nang babalibag sa amin. Pumuporma na ako noon dahil ako ang mauunang tumakbo. Pero nang hahakbang na ako, isang boses ang narinig naming nagsalita ng malinaw. Nilingon namin ang hagdan kung saan nagmula ang boses at pare-pareho kaming nanlamig. Nang tumambad na nga sa amin ang isang batang nakaupo sa gitnang baitang ng hagdan. Hagdan na dadaanan sa pasilyong tutumbukin namin.
Diyos ko, may bata. May batang... Diyos ko. Kuya, ano ba? Huwag mo ako siksigin sabi. Huwag kang mangatak. Naubuan na kasi ako, kuya. Stoy, kumalma kayo. Teka lang naman. Bata, pasensya na ha. Tabi-tabi po. Hindi kasi namin sinasadyang mapunta dito. Kasi baka pwedeng lumabas kami dito. Hindi na kami babalik. Hindi talaga namin sinasadya na mapunta dito. Hindi na kayo makakalabas dito. Lagot na. Hindi na tayo makakalabas. Ano gagawin natin? Hindi tayo dyan makakadaan. Ayun na. Pababalahag na yung bata. Kuya, natatakot ako. Saka parang hindi po ako makagalaw. Ano ba to? Lalapit yung bata. Bata, pasensya ka na. Hindi namin intensyong guluhin tong ano mo. Ayaw namin magulo dito. Kaya baka pwede nakikiusap ako sa'yo. Palabasin mo na lang kami. Hindi nga kayo makakalabas dito. Bakit? Ano ba ginawa namin? Hindi niyo ba naririnig? Nandiyan na siya oh. Papalapit na siya. Teka, ano yun? Parang may humihingang babae May parang kumakalas-kas sa sahig. Parang may gumagapang. Ano ba yun? Parang may lumalapit dito. Parang may ibang... Nandiyan na talaga siya. Takbo! Ano yan? Takbo lang Arel! Bilis Egoy, takbo na! Dito tayo! Narinig nga namin ang sinasabi ng bata. Parang may kung anong humihinga o humihingal. Para itong nauuhaw o natatakam. At hindi pa natatapos ng bata ang sinasabi nito. Isang nilalang ang bumagsak na umaangil sa harapan namin. Nagkahiwa-hiwalay kami ng takbo. Pero pare-pareho rin kaming sumunod sa sigaw ng batang babae. Sumuot kami sa isang mas makitid na pasilyo. Napadpad naman kami sa isang kwarto. Kinandado namin ang kwarto at nang mapansin namin kung ano ang kinalagyan namin, gusto na lang naming himatayin. Grabe! Morgue to! Morgue to ng ospital! Ano nang gagawin natin? At saka, pakinggan mo! Kinakalampag yun yung pintuan! Pag nasira yan, wala na tayo lulusutan dito! Kailangan na talaga siyang harapin! Yung batang multo! Ano ka ba bata? Multo ka nga ba? Hindi ako multo, no? Yung nasa labas nung kayo dapat matakot. Naku, nandiyan ka nga pala. Kasama ka nga pala namin. Diyos ko, talagang kinakalabog pa rin. Ano nga ba kasi yun? Ba't ganun yung itsura nun? Hindi niyo ba alam? Aswang yun. Ano? Aswang? Naku, talaga palang malilintikan tayo kapag inabutan tayo nun. Kaso saan tayo dadaan? Wala na tayong dadaanan dito. Bata, baka naman. Hindi kaya, baka mamaya asong ka rin May magagawa ka pa ba kung ganun nga? Nandito ka na kasama mo na ako. Naku, yari. Kuya, dapat mag-isip tayo ng paraan. Wala tayong lalabasan dito. Oo nga luma na rin yung pinto. Masisira na rin ito maya-maya lang. Teka, tumahimik na. Kuya, sigurado ko nandyan lang yan. Malamang inaabangan tayo. Tumahimik rin ang angil at tila pananakam ng sinasabing aswang. Pero ang kabog ng mga dibdib namin, hindi humuhupa. Napakalamig sa kwartong kinalalagyan namin. At tuwing nasusulya pa namin ng mga kamang nandoon, sa biglang tingin para bang may nakikita pa kami mga bangkay na nakahiga. Pero hindi mga patay ang totoong problema namin, kundi ang nilalang na siguradong nakaabang sa paglabas namin. Ano? Paano na tayo? Baka mamaya bigla na lang lumitaw yung kusaan. Baka gulatin na lang tayo nandito. O siya, sige. Ganito. Bubuksan ko yung pintuan. Tapos babanatan ko. Tapos magsitakbo na kayo. Kuya, yan ka na naman Ipapain mo na naman yung sarili mo. Anong gagawin natin? Wala na, Arel.
mas kailangan mo mabuhay. Pero, hindi naman ako mamamatay eh. Basta ako nang bahala. Kailangan ko lang siguro ng panlaban kahit papaano. Kahit panghampas man lang. Teka, maghahanap lang ako. Ay, akala ko may mga tao nakahiga dun eh. Para naman kasi talaga ang daming tao dito. Para may mga nakahiga sa kama. Saka yung aparador na yan, oh. Paano kaya alaman yan? Kanina pa rin may kumakalaskas dyan eh. Porky ba naman itong pasukin natin? Pero huwag niyo naiintindihan yan. Kapag inabutan tayo nito, hindi na tayo idadaan sa morgue. Kuya, huwag mo lang ituloy yung plano mo. Iba na lang. Hanap na lang tayo na ibang paraan. Ako, kaso walang bintana dito eh. Tumigil ka nga, Arel. Yan na yung pinakamagandang plano sa ngayon. Walang problema sa basag ulo, kaso aswang to eh. Paano kaya? Wala man lang tayong panlaban dito. Hindi! Ito, may magagamit ka. Ano ka ba naman bata ka? Tatahimik ka tapos bigla ka sasabat? Kanina ka pa. Hindi ko nga rin maintindihan kung anong bata ka eh. Atakihin ako sa puso sa batang to. Ano nga ba yung sinasabi mo? Ito yung gamitin mo. Nasaan ba? Akin na. Ano yan? Bato? Madilim eh. Hindi ko naman nakikita. Bato yan. At saka takot siya dyan. Ano? Yaso, takot sa bato? Naku naman bata. Malabo yata yun eh. Naku bata. Aswang yun. Ba't naman sila matatakot yan? Huwag dyan bata eh. Bata. Maliit na bato lang to eh. Malahalimaw yung kalaban natin. Naku, paano kaya to? Bilisan nyo, nandyan na siya. Ha? Teka, ano yun? Nandyan na siya. Ayan na ulit to. Paano lumusot yun dito? Arel! Lumundag yung aswang! Tabi! Nagtatalo-talo pa kami kung paanong gagamitin ng isang maliit na batong inabot ng batang babae. Nang biglang mga labit ang nanginginig na si Egoy. Paglingon namin sa sulok na itinuturo ni Egoy, talagang nangilabot kami sa nakita namin. Ewan kung paano, pero may babaeng parang gumagapang o umaahon mula sa sementadong sahig. Parang napakalambot ng katawan nito. Parang tubig o putik. Basta, para siyang nagmula sa labas at lumusot lang paloob. At tumambad nga sa amin ang kabuuan ng babae. May napakataas na bintana na pinapasukan ng liwanag ng buwan. Kaya nakita namin ang nakakasukang itsura nito. Napakaputla ng balat niya. Nanlilisik ang mapupulang mga mata. Tumutulo ang laway habang nakaumang ang mga pangil sa napakalaking bunganga nito. Bigla itong lumundag papunta sa amin, pero naitulak ko palayo sina Arel at ang bata. Tulong! Lahat ako! Tulong! Egoy! Walang iya ka! Ano ka ngayon, ha? Kuya! Ilag! Muntik na ako. Ang liksi kasi. At taas tumalon. Hoy! Huwag kang lalapit dito. Huwag kang lalapit. Babasagin ko yung mukha mo! Bubugsak ko yung aparador! Ano yan? Ang dami mo to ng mga tao niyan, ha? Napakahirap makipag-iwasan sa maliit na kwartong yon. Pabalik-balik kaming sumasampa at gumugulong sa mga kamang pinaglalapagan ng patay. Sa aparador bumagsak ang aswang nang lundagin ulit kami nito. Bumagsak at nawasak ang aparador at doon na sumabog ang napakaraming buto. Sa pakiwari namin ay buto yon ng mga bangkay na prinoseso pero hindi na naialis doon. Tuloy kami sa pakikipag-ilagan. Nakikipag-ikutan kami sa mga kama at malalaking bagay doon para hindi kami maabot ng aswang. Pero sa biglang sunggab ng aswang, si Arel ang nahatak nito. Kuya! Kuya, tulungan mo ako! Diyos ko, paano ba to? Bahala na. Ay! Bitawan mo yung kapatid ko! Hoy! Ihagis mo na sa kanya yung bato! Ano? Hindi kita marinig! Hinila ako! Ay! Bitawan mo yung kasama ko! Egoy! Si Arel, hatakin mo! Nasa ilalim siya nito, aswang! Hatakin mo! Aswang ka! Bitawan mo yan! Bitawan mo yan! Teka! Nahulog yung bato!
Ari! Lumundag yung aswang. Tumama ako sa pader. Arel! Areloy! Ayos ka lang ba? Kuya, ang sakit. May sugat ako, kuya. Pero mabuti na lang umalis na yung aswang na yun. Oo, lakas. Isang palag lang nagsitilapon tayo. Bakit biglang lumayo yung aswang na yun? Dahil sa bato yun. Oo nga, no. Teka, nung nahulog nga yung bato, parang nataranta yung aswang. Tapos sinagis tayo, tapos tumalon siya palayo. Hindi siya makakalapit sa atin kasi nasa pagitan natin yung bato. Naku! Kuya! Gano'n na. Bumalik ka ba? Testingin natin sa itong batong to. Eto! Lamunin mo! Kuya, sumiklab yung mukha niya nung tumama sa kanya. Namilipid sa sakit. Salamat! Umepekto yung bato! Bilisan nyo na! Lumabas na tayo dito! Ano, Ari? Kaya mo pa ba? Kuya, masakit pero kakayanin ko. Tara na, kuya! Dali na! Habang namimilipit pa yung aswang! Tara na! Napansin nga namin ang tila pag-atras ng aswang habang nakatingin sa batong yon. At para nga itong nasunog nang tamaan ko siya ng bato sa muka. Gumulong siya't namilipit sa sakit. Sinamantala namin yon at diretso nang nagtatakbo. Ang batang babae ang sinundan namin hanggang sa makalabas nga kami sa ospital. Grabe! Nakalabas din! Tara na! Naku, nakalabas nga tayo pero si Manong Oka, takbo na! Hoy! Ba't ba kayo tumatakbo? Huwag niyo akong hilahin! Tumakbo ka na, bata! Teka, bubuhatin na kita! Takbo na kayo! Walang hihinto! Bubulaga naman sa amin si Manong Oka na nakatitig at nakatayo lang sa bungad ng ospital. Kahit hinihingal, nagtatakbo na naman kami. Binuhat ko na ang batang babae para mabilis. Bumabagal na ang takbo namin. Siguro ay dahil pagod na kami. Malayo na rin ang narating namin. Pero yung truck na naman ang humahabol sa amin dahil nakalabas kami sa main road. Hindi ko na kaya! Ano gagawin natin? Truck pa naman yung mahabol sa atin! Hindi tayo pwedeng huminto. Basta tumakbo lang. Teka, may kotse. Muntik na tayo maagap na. Sumakay na kayo dito! Bilisan nyo! Ha? Ano? Sige. Oy, Egoy! Tara na! Sakay na dito! Arel! Ito! May kotse! Pinapasakay tayo dito! Tara na! Ha? Sino naman yan? Pero ayan na yung truck eh. Tara na! Aabutan na talaga kami ng truck ni Manong Oka. Pero bigla kaming hinintuan ng isang kotse. Nag-alangan pa ako nang bumukas ang pinto at pasakayin kami ng babae. Pero tumalon din kami paloob dahil huminto na rin ang truck. Humarurot pa palayo ang kotse ng babae. Tinanaw ko ang truck na tinatakasan namin. Pumarada na lang ito sa gilid ng kalye. At sa wakas ay nakatakas kami sa mga humahabol sa amin. Matapos ang pagtakas sa truck na nauwi sa pakikipagbuno sa aswang, na nauwi ulit sa paghabol ng truck, nakahinga na rin kami ng maluwag. Grabe yun. Ang lala nun. Ayos lang ba kayo? Egoy, bata, ayos lang ba kayo? Arel, ano na? Ayos ka lang ba? Nasugatan ka, di ba? Oo, parang nakalmot ako, kuya, pero ayos lang naman. Kaya ko naman po. Miss? Oo nga pala. Miss, maraming salamat Saka, pasensya na, bigla kaming nakisakay dito. Naku, ayos lang yun. Ako naman yung huminto sa inyo, di ba? At saka, ano pala yun? Bakit kayo nagtatatakbo? Hinahabol ba kayo ng truck? Oo, hinahabol kami nun. At kapag naabutan kami nun, Shanghai ang labas namin. Patay kami nun, gigilingin kami nun eh. Pero hinahabol din kami na aswang kanina. Stoy, ano ba? Baka matakot yung babae. Basta miss, hinahabol kami nung driver ng truck. Bali, kinatatakutan kasi yung driver na yun dito eh. At saka, miss, mukhang dayo ka lang dito Mukhang napadaan ka lang dito, no? Oo. Hindi ako taga dito. Pero dito na rin ako titira. Malapit na.
Magulang ko lang yung taga dito tapos magtatayo ng negosyo. Ako yung mag-aasikaso nun. Teka, hindi ko maintindihan yung nangyayari sa inyo eh. Yung kung bakit kayo hinahabol. Pero kung delikado yung taong yun, buti na lang natsyempohan ko kayo, no? Oo nga eh. Buti nagkatakbo tayo. Ako nga pala si Egoy. Hi, Egoy. Ako naman si Mona. Ako naman si Owen. Tapos ako naman si Arel. Magkapatid kami ni Kuya Owen. Tapos si Egoy, siya po yung alaga namin baboy. Uy, piniro mo na naman ako. Hindi ka na nahiya kay Mona. Ang gulo nyo, no? Pero ayos lang yan. Masaya nga eh. Yung batang babae, okay lang ba siya? Oo nga pala. Uy, bata. Uy, ba't ka nanginginig? Huwag ka na matakot. Wala na, natakasin na natin yun. Uy! Kasi bumaba na lang kaya tayo. Ha? Ano yun? Hindi kita marinig eh. Grabe, talaga nanginginig ka. Tapos pawis na pawis ka pa oh. Nako. Hayaan nyo na. Ninenervyos siguro. Malamang natakot yan kasi nga may humahabol sa inyo, di ba? Buksan nyo na lang yung bintana dyan sa side niya para maginhawaan naman siya. Naku, hindi nga natin pala alam kung saan ang galing tong batang to, no? Ba't ka nga ba nandun sa hospital na yun, bata? Uy, bata! Hayaan mo na muna siguro, Egoy. Mukhang natakot talaga oh. Oo nga naman. Takot talaga yan. Hindi nyo pala talaga kilala siya? Hindi, sinama lang po namin siya nung tumakas kami. Nandun din siya sa pinanggalingan namin nun eh. Kawawa naman pala siya. Gusto nyo, sa akin na lang muna siya. Tapos bukas ihahatid ko sa barangay. Tutulungan ko para mahanap kung tagasan talaga siya. Tsaka para makauwi na rin sa kanila. Oo nga eh. Hindi namin alam kung paano gagawin sa kanya. Bata, gusto mo sa kanya ka muna? Ha? Ano yan? Teka bata, yan yung bato kanina. Stoy, ano? Gusto mo muna bang sumama sa kanya? Hindi. Mas gusto niya yata sa inyo eh. Mas komportable siya siguro sa inyo eh. Kayo na siguro yung magdala bukas sa barangay ha. Madali lang naman yun. Naku, saan nga pala kayo? Kasi lalabas ako ng baryo eh. Mapapalayo kayo sigurado. Gusto ko kayong ihatid kaso may hinahabol ako eh. Sige miss. Dito na lang kami. Kaunting lakad na lang naman eh. Tapos nandun na kami sa sitio namin. Kami na rin bahala dito sa bata. Oo, sige. Uy, tara na kayo. Uy, akala ko iuwi mo na ako. Stay, ihatid mo na kami. Pero next time na lang, miss. Pwede mo ako iuwi, ha? Stay, kita tayo ulit. Salamat, ha? Ate, salamat po, ha? Siya, sige na. Tumatawag na yung kausap ko eh. Sige na, babaya, ingat kayo. Hindi ko alam kung bakit pero biglang parang nagmadali si Mona. Siguro ngay dahil tumutunog na ang beeper nito at kailangan na talaga niyang puntahan ng kausap. Pagkababa namin, kamot sa batok, tapik sa dibdib, sabay sulyap sa 3 kasama ko habang bumubuga ng mabigat na buntong hininga. Napakaraming nangyari sa amin ng gabing yon pero hindi pinahintulutan na may mangyaring masama sa amin. Siguro inadya rin ng langit na matagpuan ng isang bago naming makakasama, ang batang babae. Kahit malapit na lang ang lalakarin papunta sa barong-barong namin, buhat ko pa rin ang bata. Nanginginig pa rin kasi ito at nakayuko lang. Pasok na. Pasok na, dali. Bilisan nyo. Sarin nyo na yung pinto. Egoy, Arel, ano? Ayos lang ba kayong lahat? Sus Mariosep, grabe yung nangyari sa atin, no? Pero ayos lang din naman kami, kuya. Nadagdagan lang yung sugat ko pero okay lang naman. Ikaw ba, kuya? Medyo nakapag-wrestling ka kanina dun sa ayoko na nga. Kinikilabutan ako kapag naalala ko yung itsura nun eh. Ayos lang naman ako. Tumama lang yung likod sa bato ko pero walang kaso to. Yun nga. Sana huwag nyo na masyadong alalahanin yun ha. Pilitin nyo na makatulog ngayon. Nga pala. Bata,
Ayos ka lang ba? Uy, bata. Nako. Kuya, mukhang natatakot pa rin siya oh. Huwag ka na matakot ha. Wala na yun. Nandito ka na sa bahay namin. Pagpasensya mo na kasi maliit lang ha. Dito ka na mahiga. Oh, yan. Para makapagpahinga ka na rin. Salamat po talaga. Kasi kung hindi po kayo dumating, baka hindi na po ako makawala doon. Pero bata, ano nga palang pangalan mo? Ako si Enchang. Enchang pala yung pangalan mo. Basta sige na, magpahinga ka na. Tsaka huwag ka mahiya ah. Bukas may papakita ko sa'yo. Yung swimming pool namin para makapag-relax ka. Wow, may swimming pool talaga kayo? Ayos ah. Sana pala nagdala ako ng pang-swimming pool ko. Mali! Sana nagdala ka na lang ng tabo para makaligo ka na, Kuya Egoy. Pero, Enchang, ilang taong ka na ba? Tsaka taga saan ka? Ba't nga pala nandun? Nako, nakatulog na siguro sa sobrang pagod. Kawawa naman tong batang to. Buti talaga nagkita-kita tayo dun, no? Kasi kung hindi, baka tayo lang yung nakaligtas kanina. Sige na, tama na. Bukas na yung lahat ng yan. Matulog na kayo, ha? Arel, akin na pala yung sugat mo. Babalutan ko nitong isa pang malinis na sando dito. Tapos matulog na kayo. Nakatulog rin agad ang mga kasama ko. Laking pasalamat ko talaga na sa lahat ng nangyari sa amin, buhay pa rin kami. Kahit pagod at nabugbog ang katawan ko, hindi na rin ako nakatulog. Nakakarinig rin ako ng parang mga maninipis na yabag at kaluskos sa labas ng barong-barong. Kaya minabuti kong lumabas na lang din. Wala naman ako kahit anong makita. Nagpahangin na lang ako hanggang umaga para na rin makapag-isip-isip. Diyos ko, napakahirap na mga nangyari sa amin. Masama ang kutob ko sa mga susunod na araw eh. Sana huwag niyo sana kami pababayaan. Itong batang dumating sa amin. Sana po magabayan niyo kami kung anong dapat namin gawin sa kanya. Bigyan niyo po ako ng lakas para makayanan kong alagaan tong kasama ko dito. Huwag niyo po kami pababayaan. Inabutan na nga ako ng sikat ng araw sa pagtanaw sa langit habang bumubulong ng dasal ko. Bumili at naghanda ako ng agahan ng mga kasama ko. Nakabangon na sina Arel at Egoy. Pero si Enchang hindi pa tumatayo kahit gising na. Nakatitig lang siya sa kisame at noon ko napagmasdan ang anyo ng bata. Napakaputla ng balat nito. Napakanipis ng katawan. Malamlam ang mga matang nangingitim. Bukod sa laging halos nakatago ang mukha sa mahaba niyang buhok. Hindi rin niya inaalis ang hood ng long sleeves nito. Ayos! Pandesal! Ang bango ah! Pero, walang palaman? Daliri mo kuya, palaman mo. Paloob mo tapos kagatin mo. Andindi mo rin no? Naghahanap ka pa ng palaman? Ano palagay mo, mayaman kami? Enchang. Enchang, kain tayo. Tayo ka na dyan Hello po. Hindi po ako nagugutom eh. Naku, kahit kaunti lang. Kailangan mo kasi kumain. Kasi pag almusal natin, pupunta tayo sa barangay. Pero, taga saan ka nga ba? Sasabihin ko kasi sa mga tao dun eh. Wala na po yung baryo namin. Sinunog kasi po nilusob ng babaeng aswang. Ano? Aswang? Naku, mahirap to O siya, sige. Pero kumain ka na lang din para magkaroon ka ng lakas. O sige po. Kuya? Ano yun, Enchang? Pwede po bang dito na lang muna ako sa inyo? Para mabantayan ko rin po kayo. Ayos babantayan mo kami? O siya, sige. Hanapin na muna natin kung sino yung mga magulang mo Pero oo naman, sige. Dumito ka muna sa amin.
paanong maintindihan ang katahimikan ni Enchang. Tinanggap namin siya. Sa totoo lang, iba ang presensya nito, pero binaliwala ko na lang yon. Hindi nawala sa isip namin ang lahat ng nangyari nung gabi, pero ipinagpatuloy na lang namin ang buhay. Kasama si Enchang, binaybay na ulit namin ang kalsada. Tulak-tulak ang mga karito namin. Napadaan kami sa isang bagong bukas na junk shop. At doon namin nakita ulit ang babaeng nagsakay sa amin sa kotse nito. Uy, teka, yan yung... Naku, ang ganda naman pala ni ating may kotse kagabi oh. Sa bagay, kahit madilim kagabi, kitang-kita ko yung kagandahan niya eh. Stoy, huwag kang magulo. Ang lakas-lakas pa ng boses mo. Akala mo close kayo ah. Uy, kayo pala yan. Tara dito. Yan tuloy, napansin tayo. Ang gulo mo kasi. Good morning sa'yo, Mona. Pasensya na. Ang aga-aga, may hapon na kami. Ito naman. Bilihin ko na yung mga kalakal nyo O may suki na kayong junk shop dito. Dito na lang kayo. Sige na. Gagandahan ko yung presyo sa inyo, promise. Yun, kuya. Dito na lang tayo, total. Magulang yun si Inchik eh. Lagi tayong binabarat nun. O sige. Sa totoo niyan, wala naman talaga kami suki eh. O sige, ikaw na bumili ng mga to. Konti pa lang naman to kasi maaga pa eh. Babalik na lang kami mamayang hapon. Tapos pagbalik namin, can I ask you out? Oh, aray! Loko. Ilalanggam ka na no. O ano kasi sinasabi mo eh. Ay, oo nga, kanina ka pang nilalagam dyan eh. Ewan ko nga ba kung bakit ganyan? Kasi may dugo. Ha? Enchang, ano yun? Nico, pakibaldihan na nga yun. Nakakahiya sa mga tao eh. Kanina ko pang inutos kay Abet yan eh. Ay, amin na nga yan, timbangin na natin. Isalansan nyo na dito ha, tapos ito Yan, sa inyo na yan. Mga tinapa yan. Ako mismo yung gumawa niyan sa bahay. Merienda namin yan dito pero marami. Yan, sa inyo na yan. Wow, thank you po ate ha. Ang sarap naman yan. Gumagawa ka rin pala ng tinapay? Bah, ayun oh, ang bango. Mainit-init mo to oh. Tapos mamayang tanghali, punta kayo dito ha. Nagluluto ko ng ulam namin doon sa likod eh. Dito na rin kayo magsikain. Nako, Mona, nakakahiya naman. Hindi naman kami trabahador dito tapos papakainin mo kami. Teka, oo nga no. Gusto nyo isa sa inyo magtrabaho na lang dito? Kailangan pa kasi namin ng isa eh. Ikaw na lang siguro. Itong kapatid mo, Owen? Ha? Ako, pwede naman ako ate. Masipag ako tsaka mabilis kumilos. Ano kuya, dito na ako. Tapos kayo ni Kuya Egoy, dyan na lang sa kariton. Naku Mona. Nakakahiya pero hindi namin tatanggihan yan. Kailangan kasi namin eh. Mona, baka kailangan mo ng bodyguard. Pwede ako doon. Huwag ka na nga sumingit. Tayo na nga sa kariton eh. Nakakahiya na nga, kinuha nila si Aril oh. Hindi bale sa mga susunod na buwan, baka kailanganin pa namin ng tao. Kabubukas pa lang kasi. Yan. Ito, 300. Naku, uy, sobra-sobra naman to. Hindi no, tamang presyo lang yan. Kaya dito na lang kayo lagi sa amin ha. At saka mamayang tanghali ha, balik kayo dito. Sayang naman yung isasain ko kapag hindi kayo dumating. Swerte talaga kami kay Mona. Galante pang magpresyo sa mga kalakal namin. Tapos napakabait pa. At mula nga noon, sa kanya na kami nagbabagsak ng mga kalakal namin. At hindi rin kami makatakas sa kanya sa tanghalian. Nakakahiyaman pero sa aming mga taong kalye, kailangan namin ng ganitong kabutihan. Salamat kami sa napakaraming bagay at lalo na sa pagkain. At yun naman ang pinupunan sa amin ni Mona. Hanggang sa naging parang tropa na lang namin si Mona. Pero si Enchang, ewan ko ba, tuwing kausap namin si Mona, nagtatago sa likuran ko. At parang naiilang naman doon si Mona. Uy, ayos ah. Ang dami nito. Ayun oh, may kaldereta pa oh. Ayos ka din Kuya Egoy no.
Ang dami mo nang kinain kaldereta dun kanina kila ate mo na kanina. Tapos, ang dami mo pang tinake out. Oh, bakit naman? Isa namang masayang na walang kakain nito. Pinaiuwi pa nga tayo oh. Sobrang dami. Sige na, kumain na lang kayo. Tsaka ang sarap din magluto ni Mona, no? Maganda na, napakabait pa. Oh, yun na nga, nagandahan na. Pero hanggang tingin ka lang, no? Kasi ako manliligaw doon. Ikaw? Manliligaw doon? Ay, nako, nangarap ka na naman. Basta ako, ayoko sa kanya. Huh? Ano yun, Enjong? Enjang, bakit nga ba parang kapag kausap ko si ate Mona mo, nagtatago ka sa likod namin? Wala po. Ayoko lang talaga sa kanya. Paulit-ulit kong tinatanong si Enchang tungkol sa kilos niya sa harap ni Mona. Pero wala akong makuhang malinaw na sagot dito. Para siyang makahiya na lalong tumatago kapag tinatanong ko. Unti-unti naman ay lalo kong napapansin ang pagiging kakaiba ni Enchang. Bukod kasi sa tahimik ito, madalas itong bumubulong mag-isa habang hawak ang isang tela na parang lalagyan ng kung ano. At isang gabi, nadagdagan ng kakaibang napapansin ko sa bata. Ba, 2:00 na ng madaling araw Hindi pa rin natutulog si Enchang. Anong ginagawa nun? Aba, nagdadasal Kuya, bakit ka po nakatingin sa akin? Wala naman. Ba't hindi ka pa natutulog? 2:00 na. Ikaw po, bakit hindi ka pa natutulog? Ha? Wala. Nagpapahangin lang ako sa labas. Ako, hindi ako makatulog talaga Binabantayan mo kami, no? Si Arel at saka si Kuya Egoy. Nag-aalala ka siguro. Lagi kang nag-aalala Ito naman talaga ang dami sinasabi. Sige na, matulog ka na. Sige na, maiga ka na. Matutulog na rin ako. Dinatnan ko ang nakatalong ko at bumubulong si Enchang na para bang nagdadasal. Nagulat ako nang biglang umangat ang ulo nito. At ewan ko ba kung guni-guni lang, pero puting-puti ang nakita kong mata nito. Binaliwala ko na lang din dahil baka nga guni-guni lang o inaantok lang ako. Matatakot na sana ako sa bata, pero parang kinurot ang puso ko nang mailantad ni Enchang ang lahat ng laman ng kalooban ko. Ang mga bagay na hindi nagpapatulog sa akin. Ang pag-aalala sa bawat bukas na darating sa amin ng kapatid ko at ni Egoy. Makailang ulit ko pang dinatnan si Enchang na parang nagdadasal. At talagang nakakapagtaka na. Ano kaya to? Ano bang laman ng telang to? Lagi na lang to dinadasalan ni Enchang Teka, mga bato? Puting-puti yung mga bato Ito kaya yung inabot niya nung... Enchang! Grabe ka naman. Nakakagulat ka naman. Bakit mo po pinapakailaman yan? Akin na nga yan. Pasensya ka na. Ano lang kasi... sorry Pero wala naman ako ginawa dyan. Pero ano ba yung mga batong yan? Kasi lagi kita nakikita na... Mahiwagang bato tong mga to. Walang makakalapit sa atin na masasama kapag meron tayo nito. Pero maraming may gustong kumuha nito. Ganun. Mahiwagang bato pala yan. Lalo akong naguluhan sa sagot ni Enchang. Pero hinayaan ko na lang. Inisip kong baka talagang nilalaro lang niya ang mga batong yon. At baka kung anong nakagawian lang ang ginagawa niyang pagdadasal. Diyan muna kayo Gagawi ako sa bandaron. Wala akong makuha dito Uy, Arel, kaya pa ba? Mag-apok man na nagtatrabaho doon kila Mona. Tapos sumama ka pa dito sa amin? Sus, wala yun kuya no. Ang gaan-gaan lang na trabaho ko doon Saka kain na nga lang ako ng kain doon. Naku, ang buenas mo naman, Arel. Ang ganda na nga ng amo mo. Masarap pa ng trabaho mo. Palit na lang kaya tayo. Umandar ka na naman dyan, Egoy. Enchang, ayos ka lang ba dyan?
Okay lang po ako dito. Pero kayo po, wag po kayong masyadong magtatagal dyan ha. Baka mapano po kayo. Ha? Bakit naman? Sige, saglit lang kami dito. Masyadong maalalahanin yung bago nating kapatid eh, no? Kahit weirdo siya, mabait naman talaga. Pero sino kaya talaga yung magulang niya, no? Pinagtanong na natin pero wala talaga eh. Oo nga eh. Di bale, magtatanong pa ako sa kabilang baryo. Uy, kayo dyan, mag-ingat kayo ha. Puro matutulis yung bakal dyan. Uy, teka, mga damit dyan ha. Teka, ilahin mo nga Egoy. Kahit nagtatrabaho sa junk shop ni Mona sa umaga, sumasama pa rin si Arel sa amin sa gabi sa tambakan. Si Enchang naman, pinaupo lang namin sa bangketa, katabi ng mga nagtitinda ng mga merienda. Hindi naman namin akalaing sa pangangalkal namin yon. Makakahugot pa kami ng isang bagay na katatakutan at pagmumula na naman ng gulo. Naku, damit nga yan, ang dami. Teka, parang may mga bago pa. Ayun pa oh. May nakasiksik dun sa mga karton. Dun sa mga trapal, kuya. Ayos to ah. Konting laban lang yan, pakikinabangan pa yan. Ano ba to? Sira-sirang brief pa yung isa oh. Kakainis. Oh, sapatos. Ang ganda ng sapatos oh. Kaso pambata, ang liit ng paa. Wisit. Aba, oo nga no. Pwede yan kay Enchang. Kuya! Kuya, umalis na po kayo dyan! Ano raw? Naiinip na yata. Saglit na lang kami dito, Enchang. Oh, eto. Medyo nakailalim. Atakin ko na ha. May dugo! May dugo! Egoy, itapon mo. May kasama mo pa yung sapatos. Tulong! Tulungan niyo kami dito! May putol na katawan ng bata! Tulong! Kuya! Kuya, umalis na kayo dyan! Nandiyan na siya! Nandiyan na naman siya! Teka, Owen! Tara na! Kinakabahan na naman ako sa... Nandito yung babae! Tabi, Egoy! Aral, takbo! Nagsisigaw na kami noon. Tatakbo na kami palayo sa tambakan pero umahon mula sa ilalim ang isang braso. Brasong maputing-maputi. Mahahaba ang mga kukunon at nahagip nun ang braso ko. Maya-maya'y tuluyan ng lumitaw ang nagmamay-ari ng braso. Isang taong puting-puti ang muka. Para itong babae. Babaeng nanlilisik at pula ang mga mata. At pamilyar ang itsura nito. Bitawan mo ako! Alis na, Egoy! Aral, alis na! Latok si Owen! Owen! Lagot! Si Kuya! Baka masuri, Kuya! Enchang! Ba't ka ba lang punta dito? Alis na! Ikaw, Aswang! Bitawan mo si Kuya! Aray ko! Nadaganan ko pa si Enchang! Bigla siyang binitawan! Hoy! Tulungan niyo kami dito! Kuya! Mabuti bigla kang binitawan! Pero yung braso mo, Kuya! Sobrang daming dugo! Kuko sa braso ko kaya hindi ako makalayo-layo sa nilalang. Parang mapupunit ang braso ko noon. Nagulat naman kami na sumulpot si Enchang. Akmang may ibabato siya sa nilalang na may hawak sa akin. Pero bigla naman akong binitiwan noon. Kaya tumilapon ako kay Enchang at nadaganan ko ang bata. Nagkumpulan ng mga tao sa tambakan. Tuluyang tumambad ang pitawan ng isang bata. Ang nilalang na tila may kagagawa ng lahat. Naglaho, kaya nabalot na naman ng takot ang buong baryo. Kuya, ano na nangyari sa braso mo? Ito, ginamot sa center. Binalutan na rin. Saka pinauwian ako ng antibiotic. Si Enchang nasaan? Ito, hawak ko. Owen, umuwi muna tayo. Mag-aalas-dos na rin eh. Para di makapagpahinga na tayo. Hinahanap tayo ng mga pulis eh. Pero takasan natin. Hindi naman maniniwala yung mga yun. Nagkwento na ako kanina eh. Kaso pinagtripan lang ako. Malabo nga naman kasi. Sige, tara na. Enchang, ayos ka lang ba? Sorry nadaganan kita kanina. Okay lang po ako. Tara na po.
Hindi lang kaliwang braso ko ang apektado. Kahit yun lang ang nakawit ng kuko. Para kasing namanhid pati buong kaliwang parte ng katawan ko. Kinabukasan, tinarangkaso rin ako. Kung ano-anong imahe at boses ang napapanaginipan ko. Lumilitaw sa dilim ang isang taong mahaba ang buhok. Puti ang muka, pula ang mga mata. Gumagapang ito palapit sa akin. Minsan dumadami yon, gumagapang pa rin. Hindi lang sa sahig kundi pati sa pader, sa bubong at nakakapit na nga sa likuran ko. 2 linggo bago ako nakabangon at isang problema na naman ang dumating sa amin. Ano? Ba't nawala? Paano nawala? Magkakasama kayo ah! Ewan ko kuya. Katabi ko nga lang lagi si Enjang eh. Nakita ko pa yung kagabi. Nung umihi ako sa labas tapos biglang nawala na ngayong umaga. Owen, nakita ko pa nga yun na nagising ako ng madaling araw eh. Magliliwanag pa lang nun eh. Nakatalong ko pa nga. Yung parang magdadasal. Tapos naidlip lang ako. Pagkagising ko wala na rin. Walang yan yan. Hanapin natin si Enjang. Baka kumapaan yun. Ang dami na nangyayari sa mga batang babae dito. Tara, hanapin natin yun. Ipinagtanong namin siya sa halos lahat ng tao. Lahat ng bahay, sa lahat ng mapagtatanungan sa baryo. Pero wala talaga. Nakaabot pa kami sa ibang baryo pero wala kaming napala. At habang naghahanap kami, isang kaguluhan pa ang nasabat namin. Uy, ano meron sa junk shop ni Mona? Parang may pinagkukumpulan oh. Ha? Si Manong Okape oh. Ha? Bakit naman? Teka, si Mona pa yata yung... Ba't naman nakapamayong pa si Mona doon? Sige lang, hulihin niyo yan! Nanay, narinig ko yan! May mga bata doon sa loob ng truck na sige! Ano na yan para hindi na makapaghasik ng lagim? Baka si Mona nga mismo yung nakahuli ah. Kuya! Kuya! Arin, anong nangyayari? Bakit si Mona yung... nasa gilid ng truck yung si Manong Oka. Tapos may narinig doon si Ate Mona. Nakita niya rin. May kamay ng bata na lumabas doon sa pinto ng truck. Tapos nagkisigaw na si Ate Mona. Doon nagkagulo na. May mga nakuha nga ang bata sa truck eh. Putlang-putla yung mga bata tapos payat na. Ayan na. Pulpi na si Manong Oka. Uy! Naku, wala pa si Manong oh! Ate Mona! Umalis ka dyan! Mona! Mona! Umagbay ka! Mabuti na lang nakailag ako! Walang yaka talaga! Ay! Tumatakas! Habulin niya yun! Bakit naman kasi nakawala pa sa inyo eh? Habulin niya yun! Para pagbayaran niya yung mga kasalanan niya sa mga bata! Mona! Mona! Ano? Ayos ka lang ba? Uy! Owen! Ayos lang ako pero muntik na ako eh! Buti na lang nakailag ako! Dahil nga kay Mona ay kinuyog si Manong Oka. Narinig daw ni Mona na may bata sa loob ng truck nito at natuklasan nga ng mga tao na meron. Nakuyog na ito pero nakawala at muntik pang si Mona. Hindi na siya nahabol ng mga aso at nang kalkalin ng mga taga-barangay ang loob ng truck. Napakaraming damit ng mga batang babae doon. At kinabahan ako nang makita ko doon ang isang pares ng tsinelas ni Enchang. Ano? Nawawala yung alaga niyong maliit? Yung batang babae? Kailan pa? Nung isang gabi pa, Mona eh. Pinagtanong na namin kahit saan sa kabilang baryo. Kaso wala talaga. Tapos, sabi mo, sa kanya yung isang tsinelas na nandun sa loob ng truck? Ako naman, Owen. Nakakatakot naman yan. Baka kung ano nang nangyari dun sa batang yun. Ang tahitahimik pa naman nun tapos napakamahiyain. Sana, madudun natin si Enchang. Kaso, nakatakas na naman si Manong Oka. Munti ka pang saksakin nun Mona. Isira talaga yung ulo nun no. Ano, sigurado ka bang ayos ka lang? Nanginginig ka oh. Oo nga eh. Takot na takot talaga ako. Parang dumaplis nga sa buhok ko yung kutsilyo nun. Siguro uuwi na lang muna ako tapos sila Omar na muna yung bahala dito sa shop. Mabuti pa nga muna. Magpahinga ka na. Kung pwede nga magpatingin ka muna. Si Enchang, hindi pa rin natin mahahanap. Tapos yung tsinelas niya,
Ay nako, masisira na talaga yung ulo ko. Isa ka ba nagpunta, Enchang? Dahil natagpuan ang mga gamit ng mga bata sa loob ng truck, lalong luminaw ang dating hinala. Talagang si Manong Oka ang nangunguha ng mga bata. Ang tanong, saan niya dinala ang mga bata? Bakit niya yun ginagawa? At may kaugnayan kaya ang isang pinaghihinalaan naming aswang na lumilitaw at 2 beses na naming nakaengkwentro. Pero ang inakala naming paglinaw ng isang bahagi ng misteryo ng mga pagkawala, lalo palang magpapabuhol sa kababalaghan sa lugar. At sa hindi inaasahan, mangyayari ang lagi kong kinatatakutan. Ay nako. Egoy! Arel! Ba't wala pa yung 2 yun? Anong oras na ba? Oh, mag-aalas 8 na. Egoy! Arel! Hindi naman siguro. Nandyan lang yun. Baka nakipagpustahan na naman ng basketball. Ay nako, yung 2 talaga yun, oo. Naghiwa-hiwalay ulit kami ng ruta ni Egoy sa pangangalakal. Tuloy pa rin kasi ang paghahanap ko kay Enchang. Pero pagdating ko sa bahay, wala si Egoy. Wala rin si Arel na maghapon lang naman sa junk shop. Pinuntahan ko ang court at wala silang 2. Sinuyod ko ang lahat ng tambakan, pati lahat ng kainan sa baryo. Wala pa rin. Papunta ako sa junk shop ni Mona at mabagal na ang mga hakbang ko. Dahil ayokong malaman na wala rin sila doon. Ha? Si Arel? Kanina bandang alas 6 pinauwi ko na eh. Dumating nga si Egoy kaya ayun, nagsabay na sila. Baka naman nagbabasketball. Pero pinuntahan ko na sa court eh. Wala naman. Sinilip ko pa yung tambakan na pinupuntahan namin pero wala talaga eh. Baka kako nihaya sila doon ng mga tropa namin. Pati sa mga kainan, wala talaga eh. Hindi naman yung pupunta sa mga kainan kasi pinauwian ko pa ng menudo at saka ginasang gulay. Marami yun. Nga pala, mukhang hindi ka pa kumakain ah. Halika, subukan mo na dito. Makikita mo rin yun. Baka naman nasa... Naku Mona, hindi na siguro. Hindi na rin ako makakain eh. Sa totoo lang Mona, kinakabahan ako. Ayoko lang isipin pero may bumabagabag sa utak ko na baka pati sila tsaka si Enchang. Hindi ko pa kasi talaga sila nakikita eh. Tapos ngayon sila naman nawawala. Parang may ipo-ipo talaga dito sa dibdib ko ngayon. Ay, syempre naman mag-aalala ka, Owen. Kayo yung magkakasama sa buhay eh. Pero huwag kang mag-alala. Mahahanap mo yan. Pag nakita mo, pagkukutusan mo yung mga yun, pinag-aalala ka eh. Oo nga eh. Mula nang nawala si Enchang, mabaliw-baliw na talaga ako. Pero wag naman sana. Buwisit kasi yung 2 yun eh. Pero alam mo, hanga talaga ako sa'yo. Dahil nakikita ko, napakatatag mo para sa kanila. Kahit pa sabihin na taong kali ka, napakabuti ng puso mo. Iyaan mo, mahahanap mo rin sila. Hindi kayo pababayaan kasi mabubuti kayong tao. Gusto mo ba samahan na kita? Nako, hindi na Mona. Umuwi ka na. Delikado na rin eh. Pero Mona, salamat ah. Mauna na ako. Pagkalayo ko sa junk shop ni Mona ay hindi ko na napigil ang luha ko. Sumandig ako sa isang puno at doon na ako napayuko na lang. Gulong-gulo na ako. Takot na takot. Biglang nawala ang mga pinoprotektahan ko. Biglang mag-isa na lang ako. Lahat ng pilit kong iniwasang mangyari sa kapatid ko, nasa harap ko na. At kasama pa sina Egoy at Arel. Diyos ko naman. Ano ba naman to? Una si Enchang, tapos si Egoy, tapos yung kapatid ko ba? Diyos ko po naman. Niloloko niyo po ba ako? Pinagtitripan niyo ba ako? Kasi hindi na nakakatawa eh. Takot na ako para sa kapatid ko. Kapag may nangyari masama sa kapatid ko, hindi ko talaga kakayanin, Diyos ko. Sana naman, walang nun. Teka, sino yan?
Nagkakamali kayo! Ang huli kong naramdaman ay ang pagsubsob ng mukha ko sa lupa. At pagmulat ko, laking takot ko dahil nasa loob na ako ng kinatatakutang truck. At ang kaharap ko, sino pa ba kundi si Mang Oka? Ano gagawin mo sa akin? Wag! Maawa ka! Kahit kailan hindi kita kinante. Kaya maawa ka sa akin! Tama na! Isang mabilisang paliwanag. Kung gusto mong abutan ng buhay ang mga hinahanap mo. Ano? Ikaw yung kumuha sa kanila! Nasisira ka naman ang ulo! Masira ulo kayo lahat! Maniwala ka o hindi, nandun sa ilalim ng junk shop ang kaibigan tsaka kapatid mo. Baka nandun rin yung batang babae na may dala ng batong kinatatakutan na aswang. Ano? Ang labo na sinasabi mo! Ba't naman gagawin ni Mona yun? Dahil aswang siya! At para manatili siyang bata ng mga bata. Pero takot siya sa batong dala na apo ng albularyo. Kaya dinukot niya yun. Pero hindi niya. Matagal na panahon nang hawak niya ang batang yon. Pero dahil sa pagpasok niyo doon sa ospital, nakawala yung bata. Kaya natataranta siya. Nagmadali siya sa pagtangay sa mga batang bibiktimahin. Kaya nadamay na ang kapatid at kaibigan mo. Eh huwag ka maniwala doon dahil minamahal mo. Binaba din ako sa truck saka siya humarurot. Naiwan naman akong gulong-gulo. Hindi ka panipaniwala ang pinagsasasabi ni Manong at malabong si Mona ang punot dulo ng lahat. Pero dahil hindi ko na alam ang gagawin ko, sa junk shop ako dinala ng pagkadesperado ko. Madaling araw na nun, pero nakita ko pang lumabas mula doon si Mona. Iba ang lakad nito, parang humahapay at naglalaway din ito at nanlilisik ang kanyang mga mata. Nang makalayo si Mona, pinasok ko ang junk shop. At sa bandang likuran nun ay nakahanap ako ng 100 papunta sa isang silong. Mga sulo ang ilaw doon, kaya nakita ko ang hindi ko inaasahang makita doon. Teka, ba't may ganito dito? Ano to? Mga sako? Ano laman nito? Pato! Teka, bata to! Diyos ko, bata ay laman nito sako! Pati, ang dami sako dito. Puro tao yung laman. Teka, may gumagalaw. Teka, bubuksan ko to sako. Kuya, tulungan mo ko, kuya. Arel, Diyos ko, Arel. Ano? Bakit? Si ate mo na. Siya yung... Ano yun, Arel? Sabihin mo. Mona! Sinasabi ko na nga ba matutuntun mo rin to eh. Malalaman mo rin. Pero wisyo talaga kayong magkapatid eh. Mona, hindi si Manong Oka. Ikaw pala talaga. Oo! Ako lahat! Dahil kailangan ko yung mga bata. At ikaw, kayo ng kapatid mo. Hindi na kayo makakalabas dito. Dahil ko nyo! Kuya, tumakbo ka na! Hindi! Huwag mo na! Nagbago na ng anyo si Mona noon. Nanghulubot ang balat bago ito natalupan. At ang lumabas na anyo nito, ang nilalang na puti ang balat at mapupula ang mga mata. Naglalaway habang nakalitaw ang matutulis na pangil. Nagad ako ni Mona at nagbuno kami sa sahig. Pinilit kong hindi ako mal pero naabot nito ang balikat ko. Damang-dama kong... Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Kuya! Labanan mo lang yan, kuya! Napakabata! Napakalakas! Hoy, Alina! Manahimik ka! Iwan mo ako! Bitawan mo ako! Aso ko, bitawan mo ako! Owen! Tulong! Naku, Owen! Nakabangon ako at si Mona. Kaya naman gumulong ito. Nilundag ako ni Mona pero nakaiwas ako. Nadunggol niya ang napakaraming nakasabit na sako. Kaya bumagsak yon at sumambulat na ang mga laman nito.
mga tuyot at pira-piraso naman ng mga sako. Nagwala na si Mona. Pinagtutulog sa amin ang mga aparador. Ang iba'y babasaging mga kahon at malalaking container. Lahat yon, kundi tuyot man ang tumatalisik sa amin. Owen, mahirap dito. Napakasikip dito. Hindi tayo makakagilot. Egoy! Nap niyo mo talaga. Lagot na. Naku, babawan ako. Hindi na kayo makakalabas dito! At kayong lahat! Akin ang Hindi! Pasensya na! Nakainom ako eh! Eh nabangga ako yung harap ng shop mo, kaya dito ako lumusot! Talaga! Pakita dito! Manong, mabilis yan. Ayan na siya. Owen, Cheryl, kaya pa ba? Halos magiba ang buong shop nang pilit ipinasok ni Manong Oka ang truck nito. Wasak ang itaas na bahagi ng shop, kaya bagsakan ang lahat ng gamit. Nilapitan ko si Eren na naghihingalo. Si Manong Oka ang nakipagbuno sa aswang. Sinusugod siya ng aswang pero paulit-ulit niya itong pinagin niya ito ng lahat ng mahawakan niya. Pero parang hindi natitinag ang aswang. Lalo itong lumiliksi. Kung saan-saan na ito gumagapang at lumulundag. At bigla nitong nasabatok si Manong. Nasaan na yung laban mo kanina? Inisip mo kaya mo ako, no? Ngayon, papapag kita bago kayo. Hindi na ako papakalan dito! Diyos ko, naliligo ko si Manong. Yung mukha niya tapos nabali pa yata yung balikat. Magsialis na kayo dito! Bilisan nyo na! Sinabi ko na wala makakapag. Ano ka ngayon? Eto ba sa'yo? Hindi na kita mapupormahin! Nadali ako! Nadali ako! Teka lang, tama na. Maawa ka naman sa amin. Tama lang sa inyo yan! Unti-unti ko kayo pan hanggang sa mama! Sobra na yung hirap na dinulot mo sa mga tao dito! Tumigil ka ng demonyo ka! At bakit naman ako titigil? Kailangan kong mabuhay! At para mabuhay ako, dugulat naman ng mga tao ang kailangan ko! Lalo na ng mga bata! At ikaw, kayong lahat, mga palaboy na kayo! Mga taong kalye! Pero wala maghahanap sa inyo! Dahil na basura lang kayo! Napakasama mo talagang aswang ka! Enjang! Teka, Enjang! Wag! Tumakbo ka na! Wag! Ikaw! Bakit buhay ka pa? Hindi! Hindi ba to? Huwag! Sandali lang! Papakulang ko na kayo! Huwag ang iba to! Oh! Nakita mo na! Natakot ka na naman dito! Kaya heto sa'yo! Ah! Hindi! Pahawa ka! Pahawa ka! Huwag! Sumiklab ang mukha at katawan ng aswang nang ipukol sa kanya ang batong dala ng bata. Pero dahil nakakagalaw pa rin ang aswang, dinampot ni Manong ang nakita nitong gasol. Sa kanya to ibinato direkta sa ulo ng aswang. Sumabog ang tangke at halos matupok ang buong lugar. Pero nahatak ko sina Arel at Enchang at idinapa ko sila. Agad namin silang hinatak palabas ni Egoy. Nagtamo kami ng matitinding paso at mga pinsala. At talagang natupok ang junk shop. Pero nakalabas kami ng buhay kasama si Manong Oka. Muntik na. Konting-konti na lang talaga. Inabot na tayo nun. Arel, ayos ka lang ba? Egoy, Enchang, kayo, ayos lang ba kayo? Kuya, hindi ako makatayo pero ayos pa rin ako. Ako, nasunog yung damit ko. Muntik ba ako malit yun? Pero ikaw po, kuya, sobrang dami yung sugat eh. Pati sa tiyan nyo, sobrang dami pong dugo. Oo nga pala. Kaya pala hinang-hina ako. Hindi ko na alam kung paano. Kuya! Naimatay si Kuya! Diyos ko, napakarami ng dugo na nawala sa kanya. Dali, bitbitin mo papasok sa truck. Andar pa yun. Dalhin natin sa ospital. Naku, eto na Manong. Naku naman, Owen. Huwag kang bibigay. Wala kaming kakainin ni Arel.
ako ng malay. Kahit nagkandasira, umaandar pa ang truck. Kaya doon na ako isinakay para madala sa ospital. Pati sina Arel, Egoy at Enchang kasama ko sa truck. Naku, Manong. Wala na pa ibibilis to. Parang nagdideliryo na to eh. Alam ko. Kaso halos mawasak na nung binangga ko yung junk shop eh. Tapos sasabugan pa. Pero abot tayo. Malakas siya kaibigan mo. Kuya, kakaunti na lang. Lumaban ka. Hindi mo ako pwede iwanan, kuya. Nakakainis naman. Napatay nga natin yung aswang pero itong si Owen. Naku, huwag naman po sana. Pero hindi pa. Buhay pa siya. Nandyan siya. Ano? Bumubulong ka na naman, Enchang. Naku, masama ang kutob ko sa bulong na yan. Manong, ano po nangyari? Umandar ka! Umandar ka! Naku, hindi. Huwag naman sana. Umandar ka! Pagbabayaran yung ginawa niyo sa akin! Salbahe ka! Sana ka na! Aray! Aray ko, bitawan mo ako! Naku, natak si Enchang. Hoy! Tama ka na! Bitawan mo yan! Takbo! Magsitakas na kayo! Sa likod ng umaandar na truck mula sa ilalim ay lumusot paloob si Mona. Nabuhay ito sa pagsabog. Mas mabangis, mas mabagsik ang galit. Kalunos-lunos ang itsura nito. Nalulusaw ang mukha sa pagkasunog. Dispormado at magkadikit ang maraming parte ng katawan. Si Enchang ang nadakma niya. Aabutin sana ito ni Manong, pero nakalmot siya ng aswang. Sa kaguluhan sa loob ay nawasak ang pinto at nahulog kami ni Arel at Egoy. Doon ako nagising at tumambad ang napakasahol na eksena. Salot ka sa buhay kong bata ka! Kita! Umanda ka sa akin! Napakasama mo! Bitawan mo ako! Aray! Bitawan mo ako! Hoy! Sagad ang kademonyon mo! Mga batang wala kamuang-muang ang pinagbebestan mo! Umanda ka ngayon! Uy! Kuya! Yung tirador! Ano gagawin mo dyan? Wala na magagawa yung bala ng tirador mo. Mabubuhay ka kahit sumabog na eh. Enchang! Ay! Maawa ka naman sa kanya! Bitawan mo yung bata! Hindi! Wala akong awa! Galit at gutom lang ang nararamdaman ko! At pagkatapos ko dito, kayo ang susunod kong pagdudusahin! Tama ka na! Sobra ka na! Egoy! Hilahin mo si Enchang tsaka si Manong! Hihimayin na ng aswang si Enchang at uunahin ang kanang balikat ng bata. Swerteng nakapako sa bulsa ang tirador na ginawa ko at may natitirang batong bigay ni Enchang. Kahit nanghihina at magulo, inasinta ko ang ulo ng aswang. Sumiklab ito at mas malakas ang pagkakasiklab. Tuluyang sumabog ang truck habang nasa loob ang aswang. At hindi man kapanipaniwala, nakaligtas ulit kami sa muling pagsulpot nito. Uy! Teka muna! Pahinga naman muna tayo. Merienda! Wala bang merienda dyan? Ha? Ang galing mo naman, Kuya Egoy. Isang oras pa lang tayo na nagmerienda. Ikaw nga yung pinakamarami nakain ah. Wala na merienda. Ito na lang, Pako. Saka yung buhangin. Gusto mo? Walang hiya. Baka abutin tayo ng 3 taon bago matayo tong junk shop natin ah. Baka high school na si Enchang nun. Kuya, usibiakin na lang kaya natin si Kuya Egoy para mas mabilis. Pambira naman tong dalawang to. Oo na, grabe naman kayo sa akin. Pinagtutulungan niyo na naman ako eh. Ito na nga eh, bibilis ako na. Kuya! Oh, ayun na pala si Enchang eh. Aba, ang dami na namang stress sa braso ah. Hindi kagaya nung isa dito, puro bilbil lang yung dumadami. Siyempre po, si Kuya Arel po yung nagturo sa akin kagabi eh. Uy, hindi ba't ako yung nagturo sa'yo nung inantok si Arel?
Sa akin yung iba nun, no? Oo. Ay, oo nga po pala. May tungkol kasi sa Grow, Glow at saka Go Foods yung tinuro mo eh. Pagkain kasi kaya naituro mo yun. Siyempre, basta pagkain talaga, si Kuya Egoy talaga yung lalapitan nyo. Pero si Kuya Owen talaga, siya yung aasahan ko sa lahat. Sus, nambola ka pa? Sige na, magmerienda ka na. Makakainin pa ni Kuya Egoy yung tinira namin para sa'yo eh. Malaki na ang naitatabi ko noon para ipampaaral sa anak kay Arel. Pero sabi ni Arel, gamitin na lang ang pera para masimula ng pangarap naming junk shop. Mas makakapag-aral daw kasi siya kapag may junk shop na kami. Si Manong Oka, tumayong tatay-tataya namin at siya rin ang namamahala ng junk shop na binuo namin. Si Enchong naman, talagang hindi namin mahanap kung saan o sino ang magulang niya. Pumirmi na lang siya sa amin at siya na ang naging bunso sa mga alaga ko. Siya muna ang pinag-aral at dahil sa junk shop na yon, nakagraduate na si Enchang pati na rin si Arel. Nahanap ni Enchang ang magulang niya pero binibisita pa rin niya kami dito. Dito ko natatapusin ang kwento namin, Miss Clar. Sa lahat ng pinagdaanan namin sa lansangan, isa lang ang masasabi ko. Walang bagay na madali at doble ang hirap kung tagakali ka. Pero kung inspirado ka ng mga minamahal at pinoprotektahan mo, walang imposible. Salamat po Miss Clar at Sir Jay sa pagkakataong makapagbahagi. God bless po sa inyo at more power.